Hello mga idol, samahan niyo akong magluto ng gulay na lubi-lubi. Ito yung dahon na tinutukoy ko. Madalas, walang nakakaalam ng ganitong gulay at iniitsapwera lang sa kagubatan o sa tabing sapa. Ito nga pala ay masarap na gulay lalo pag ginataan. Dito nga lang namin niyang kinuha sa may gilid ng bahay. Kaya samahan niyo akong lutuin ito. At dito nga kami nagkuha ng tubig na aming panlilinis sa lubi-lubi. Kaya't kung alam mo ang gulay na ito at natikman mo na, ay mag-comment ka na dyan sa baba at pakilagay na rin kung taga-asan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. At ito nga ay hinugasan na namin para matanggal kung may uod mang nakatira rito. Itong gulay na nga na ito ay napakasarap mga idol, lalo't ginataan at lalahukan mo ng tinapa o kaya taba ng baboy. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na to at masustansya sa ating katawan. Ito ay tumutubo lamang sa gilid ng mga bahay at madalas hindi pinapansin ng karamihan. Kaya itry nyo na para malaman mo kung totoo ba ang aking sinasabi. At yan na nga, binibiyak ko na ang niyog na gagamitin nating panggata. At yan nga, may sorpresa pang naghintay. Meron siyang tubo kahit di pa ako nag-i-invest. At yan na nga, kakayurin na natin. Pero bago natin simulan kayurin yan, mukbangin muna natin ang tubo na ating nakita sa loob ng niyog. Dahil nga dumidilim na kaya binibilisan ko na ang pagkakayod ng niyog na ating gagamitin sa paggata. Ang oras nga po pala ngayon ay mag-aalas 5 na ng hapon. Medyo madilim na po siya dahil nga sa makapalang ulap dahil umuulan sa ngayon. At yan nga mga idol, tapos ko nang kayurin ang niyog na gagamitin natin sa paggata. At yan na nga yung gulay na lubi-lubi na kailangan nating hiwain. Minsan naman pwede siyang pilipitin kahit din na hiwain ng ganyan. Nasa sa inyo kung anong diskarte ang inyong gagawin. Pero sa mga bago pa lang, ganito na lang gawin nyo para alam nyo kung paano ba ito niluluto. At yan na nga, tapos na silang gawin at nahanda na natin ang rekado na gagamitin. Bawang, sibuyas at ang karning baboy na ating isasahog. At yan na nga, sinisimulan na nating lamasin ang niyog na panggata. Pinipiga natin to para madala lahat ng gata at nilagyan natin ng isang basong mainit na tubig para madala lahat at masimot ang gata. Heto naman po ang isasahog natin na taba ng baboy para mas masarap. Pero pwede din po kang gumamit ng tinapa o isda na gusto nyo o ibig nyong ilahok dito sa lubi-lubi. At yan na nga, nagpadikit na kami ng apoy at isasalang na namin ang paunang gata. Isa sa pinakamasarap na pagluluto o gagawin sa probinsya ay ang pagluluto gamit ang kahoy sa mga ganitong lutuan. At napakasarap ng mga luto rito. Kasi minsan humahalo na sa pagkain ang pagka-smoky taste ng ating niluluto. Kaya ayan, nilagay na namin ang gata at medyo papainitin namin ng saglit at ilalagay na ang rekado na sibuyas, bawang. Dahil dito sa probinsya ay libre lamang ang panggatong na ginagamit basta masipag ka lang mag-ipon ng iyong gagamitin sa pagluluto. At yan nga, nakalagay sa taas yung mga panggatong na ginagamit. At yan, nilagay na namin ang sibuyas, bawang at ahantay namin yung pakuluin at haluin lang saglit. At isusunod na natin ang taba ng baboy na gagamitin natin pansahog sa lubi-lubi. Pagkatapos ngang ilagay ng ating pansahog na karne ay halu-haluin lamang ito hanggang sa kumulo. At isusunod na natin ang mga pampalasa na ating gagamitin tulad ng asin. Hindi na nga po natin ito nilagyan ng sili dahil may mga batang kakain, baka hindi nila makain ang ulam na to. Kapag nailagay na ang mga ingredients ay isunod natin ang gulay na lubi-lubi. At yan, nilalagay na nga po natin ang gulay na lubi-lubi habang kumukulo ang gata at ang mga sahog nito. Kapag nalagay na ang lubi-lubi ay hintayin lang magmantika at awatan ng apoy para hindi maiga ang sabaw nito. At yan nga, tikman na natin kung okay na ba ang lasa. First bite nga po at napakasarap, pwede ng pang-ulamin. Kaya kung umabot ka sa video na to, paki-comment lang dyan sa baba kung tagasan ka at kung nakatikim ka na ng gulay na ito. Huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Pasensya na nga pala mga idol kung nasayang ko ang 4 na minuto ng buhay nyo. Salamat!